Palakasan mo kasi ang boses mo. Para makasunod kami sa tono. Para mas marinig yun. Diyos inibig. Diyos inibig. Master ko yan. May ganda-ganda, ikaw, Panginoon. May buwang lahat, Diyos inibig mo, ang isang tulad ko, tinawag mong anak, hindi sa piling ko. Iyong nakikita. Kapangyarihan, magpakailanman, ikaw ang Panginoon. Walang lahat mong kasama, ikaw ang Panginoon. Bigay mo ang lahat, Diyos inibig mo, ang isang tulad ko, tinawag mo anak, inabig sa piling mo. Diyos inibig mo, ang isang tulad ko, tinawag mo anak, inabig sa piling ko, at iyong mga mata, ako'y malinis na, sabihan ni Jesus, iyong nakikita. Kalbaryo, pag-ibig mo mugas ang sakali, ibigay mo ang lahat, ibigay mo ang lahat, kahit di na ako ng Kalbaryo. Pag-ibig mo mugas ang sakali, ibigay mo ang lahat, ibigay mo ang lahat. Diyos inibig mo, ang isang tulad ko, tinawag mong anak, inabig sa piling ko, at sa iyong mga mata, ako'y malinis.
isang tulad ko. Tinawag mong anak, gabi sa piling mo, sa iyong mga mata, ako'y nabihis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Salamat sa pagkakataon ito at binaw niya naman po kami ulit. At pinuspot niya naman kami ng Holy Spirit dahil naibigay naman po namin ang tayo para sa inyo pero kayo na makuha ko na dito. Priority namin at hindi ang makamundong bagay. Lord, maraming salamat Panginoon sa bawat isa po sa amin at manugod namin maunawa po namin ang mensahe para natigyan naman po sa amin. Maging angkop ng po naman po ang nilalapit namin mga prayer request ng mga kapatid namin sa parang Panginoon. At lahat po, pinapura namin po kayo bilang kami na pinapagkakas. Kaya pagkakasya na pinapagkakamot bilang provider na pag-ingat po namin. Lord, Lord, yung barapa, yung pagkara, Lord, King of Kings, Prince of Peace. Lord, kayo po ang milikan ng langit at lupa maging isang katawan. Lord, ito po kami sa iyong harapan, baka kung babang humingi ang kapatawaran sa aming mga nagawang mga pagkakasala, pagkukulang po namin sa inyo. Mga nabanggit po ng aming labi, naisip ng aming isipan, hindi po pagkukulog sa inyo, hindi sinasadya o di namin sa hindi ang pagkakasala. Lord, linis mo kami ng banal ng dago, nagbuhos ang krus ng Kalbaryo upang kami maging malinis na muli sa iyong harapan ng kasing linis at puting kulang po. Maging karapat dapat po kami sa pagkakagawa ng aming prayer. Ezekiel chapter 15. Chapter 1, verse 1 until 8. Oh, hanggang 8 lang pala. So, basahin lang po natin. So, ayun, naibigay po sa atin ni God. Basahin na po ng chapter 1. At ang salita ay ng Panginoon ay tumating sa akin at nagsabi, Anak ng tao, ano ang higit ng puno ng baging kaysa alin ng puno ng kahoy, ng sanga, ng puno ng baging na nasa gitna ng mga punong kahoy sa gubat. Verse 3, makakakuha baga ng kahoy doon upang gawing anumang kayarian? O makakakuha baga roon ang mga tao ng tulos upang papagsabitan ng anumang kasangkapan? Now, anong ibig sabihin ni God dito? Dito dahil nga sa pinangunawa ni God, ang church ay may namumuno. Now, at may mga tagasunod. Dito yung mga sanga. Now, doon sa mga bagay na sinasabi, ay yun yung tawag nito, yung gawa ng mga nananambahan, patuloy na nanambahan. Subalit nagiging balakid lamang sa isang panambahan, sa congregation. So, ibig sabihin na ito yung nagiging sagabal ito sa isang panambahan, isang congregation, na kung saan ito ginagamit para guluhin niya isang panambahan niya. So, di sa lahat ay guluhin yung namumuno sa isang panambahan. So, dito masasabi na magkakaroon tayo ng kaparusahan pag yung tayo magiging panakipbutas sa pagpupunta ng panambahan at hindi nagiging totoong nananamba. So, ibig sabihin, ang purpose talaga ay siraan yung isang congregation at higit sa lahat yung namumuno sa panambahan mismo, lalo kapag alam nila na yung namumuno ay talaga may pananampalataya. Kasi doon kami kilos talaga sa Satan eh. Ika nga, more pananampalataya ay more deception si Satan talaga na may ginagamit si Satan sa isang panambahan. So, paano magiging mabigat na kaparusahan? So dahil sa mga baging ay hindi ito although nandoon na yung pwede sa Italy, pero pagdating sa nagiging baliwala siya pag ginawa sa Italy. So useless, di ba? Ano ba tayo nandito na patuloy sa pananambahan? So balang araw ito kaya napag-usapan natin, bigla may mga kumakalas. So nabigtal yung isang balag. So pagkakatali sa kanya. So naging useless. So dito pupunta tayo sa chapter 4. Narito inihagis sa apoy na parang panggato, sinusubok ng apoy ang dalawang dulo niyaon at gitna niyaon nasusunog.
magagamit baga sa anumang gawain. So, siyempre, tayo ay na-receive ni Sita, no? So, patuloy tayo nagpapatisip kay Sita. So, itong kami, hindi ito magagamit sa pro-asset service sa pagpapagamit kay Lord, pag-exhort. Kung hindi tayo maging matatag talaga kay Lord, ay magiging madali sa atin ang matangay ni Sita. So, magiging useless ang lahat. So, dito nga pupunta ang bulaang tagasunod. So, walang pinag-edel sa bulaang propeta. So, may parusa sigad sa atin. Susunugin tayo sa apoy pag nagkaganon. So, kaya sabi nga nila, mas mabigat ang kaparusa sa ating mga nakakilala sa Kanya. Kaya dapat kung tayo sasugin natin sigad, ay maging makatotohanan tayo sa pagsusug natin kay God. Wala tayong walang sa alang-alang. Dapat kung ang time ni God ay ibigay kay God. Kung ano yung nagagawa natin sa isang congregation, huwag natin ipilitin sa ating sarili. Magkusap po tayo. So, doon nakikita ni God ang nilalaman ng ating puso. So, mababasa ni God ang tumitrigger po si. So, doon, asan na? Wala. Pwede pakibasa ng chapter 5, verse 4. 5, Verse 5. Lolo ko yung So, sa verse 5, if it was not useful for anything, when it was whole, how much less can it be made into something useful when the fire has burned it and it is charred? Yes, and then tuloy natin. Verse 6, kaya't ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, kung papaano ang puno ng baging sa gitna ng mga puno ng kahoy sa gubat sa ating ibinigay sa apoy na panggaton, gayon ko ibibigay ang mga nananahan sa Jerusalem. So, mabigat ang kaparusahan natin. Kagaya ng sinabi kanina. So, mabigat sa atin ang kaparusahan. Susunugin tayo. So, makaalis tayo doon sa parusa ni God, maging makatotohanan tayo sa Kanya. Support natin yung namumuno sa panambahan. Nadudong na sa iyo yung pagbibigay ng positive sa isa't isa. Pagtulungan sa isa't isa. Wala rin ang pride. Kalimutan natin ang pride. Kalimutan natin pagiging tao natin. Bagkos sa pagiging Diyos ni God sa atin. Pag iyon ang ilabi natin sa puso, positibo tayo. Makakalayo tayo rito sa mensahe ni God. Verse 7. At aking ititingin ang aking mukha laban sa kanila. Sila ay magsisilabas sa apoy, ngunit susupukin sila ng apoy. At inyong malalaman na ako ang Panginoon pagka aking itiningin ang aking mukha laban sa kanila. So, mas matindi ang magpaparusa talaga natin. Hindi tayo makakaalpas sa tayong gumawa ng kaparusahan nato na binibigay sa atin nila. Kung hindi tayo maging makakatotohanan sa Kanya. Nakakalungkot sa nangyayari sa ating pananaman. Kahit saan naman panamanin. Doon na talaga pag mahina tayo at pananampalataya kaya, undas pa tayo. Kaya mas maganda yung may personal talaga tayo pakikipag-usap kayo. Amen. Kasi hindi lang kasi ang pagtitiwala kay God, hindi sa kanila. Sabi nga ni God, pray. Ibig sabihin, communication sa kay God. Every minute, every hour ng ating buhay, every day. So, pag gano'n, nagtutuloy na yung ating puso at isipan kay God. So, sa pagkakataon, sa pamaraan yun, binigyan tayo ng knowledge ng Holy Spirit kung paano tayo makapagpatuloy kay God, magkaroon ng tayo ng connection kay God, ma-convict tayo sa Holy Spirit ni God. Ayun ang ating gawin. Huwag natin isa-alang yung mga makamundong bagay. Mas maganda yung tinutuyo kay God. Nakakilala ka kay God. Bakit doon papasok yung mensahe ni God sa atin? Paano yung tinutuyo? Hindi ba? Dahil kayo itataas ko. So, mas maganda yun. Ibig sabihin, yung mga mensahe ni God ay ina-apply natin sa ating buhay. So, kaya dito papasok yun. Huwag tayong maging sa pilitan, magpasakot kayo. Kung pag ganun, stop tayo. Stop. So, kaya ang pinakamahalaga kasi kayo nasa prayer meeting tayo, pagkikipag-usap talaga kayo. Yan ang pinakamahalaga talaga. Doon na lang makikita yung outcome pag nasa panambahan ka na. Ito tao na ito, nagbabago, ano nangyari? Yung ano rin. So, hindi mo sinasabi, bago na ako, hindi. Hanggat hindi nakikita sa ito, hindi mo masasabi ng bago, binago ko na ni God. Hindi masasabi may Panginoon ka sa buhay mo. So, hindi.
verse 8, at aking sisirain ang lupain sapagkat sila'y gumawa ng pagsalangsang sa ng Panginoon. Ang lahat ng katarosan ay mapapasa atin pag nagkagano. So, kaya kung wag tayo pinili sa mga na natatangay na sila, bagkos ipag-pray natin sila. But wag natin gawing magkisampo na tayo matangay din po nila. Kasi sila yung ginagamit ni Satan para buwagin yung congregation. Kaya kung matatag lang sa pananampalataya kay God, kahit nakapaligid pa yung mga iyan Amen. hindi ka ang gagawin mo lang, sana man doon nakapaligid sila sa akin. Nasa aking faith, ibig sabihin. So ibig sabihin, nakatinig sila sa atin. So hindi magwawagi ang gawa ni Satan. Tungkol sa deception talaga ni Satan. So kaya ipagpirin natin yung mga nakakalungkot, hindi tayo natutuwa kasi ang pinupunta kasi natin sa panambahan, i-solve natin. Magkaroon ng, kaya nga may pagtutubos huwag natin kayaan yung kapwa din natin ay hindi matanggap yung pagtutubos. So, pero sabi nila nila, kung ayaw na talaga, hindi kinagaisip na. Sino yung si Peter, no? Paul? Si Pablo. Yung kung ayaw, kung matigas na tayo ulo ay ibigay na kasi Satan. Nasa mensahe yun, kasi ang pagpapatakot kasi yun pag kusay, hindi sa pilitan. So yun lang po, maraming salamat po sa pagkakataon ito. Nagkaroon naman po kami nakapag-prayer meeting po sa inyo at napag-exhort na mensahe niyo po sa amin at napaunawan niyo po kung paano kayo maging katotohanan sa pagpapasako po namin sa inyo. At magkaroon kami ng totohanan ng conviction, mag-work ang Holy Spirit sa bawat isa sa amin. Hindi lang po sa amin, sa mga pamilya po namin. At Lord, kailangan po namin, Lord, patuloy mo hipuin ang mahabang kamay ang mga puso ng aming pamilya, O Lord. Patuloy palambutin ang matitigas nilang puso, Lord, na kayo kusa nilang tanggapin at maging born again Christians po sa pamagitan ng inyong Holy Spirit, umampisahan ka nilang kausapin sa pamagitan ng prayer, mag-alap po sila na yung banal na salita na itutingo sa kanilang puso at maumpisahan nila ito na isabuhay sa pang-araw-araw nilang pamumuhay, O Lord Jesus, ay papasakan nila po rin po ang kaligtasan matagal nila bahagi sa naman, kasama po sa rapture na gagawin at hindi sila maiwanan dito sa mundong aming ginagalaw, Lord. At maraming salamat in advance sa tugunan sa aming kahilingan, sa aming pamilya, O Lord Jesus, sa aming mga kamag-anakan, O Lord, mga kasama sa trabaho, Lord Jesus Christ, dati nakikita niyo mga nilalaman ng aming puso, Lord, yung mga tigas na puso, ay pananamutin po, Lord Jesus Christ. Lord, hindi pa naman huli ang lahat sa kanila, Lord Jesus Christ. Kagaya po namin, O Lord Jesus Christ. Kaya Lord, salamat at patuloy kayo kinukumbis sa inyong Holy Spirit, kami nakakapagpatuloy sa prayer meeting po na dumami po kami, Lord. Tipurin mo nga rin po ang mga kapatiran po namin na ibigay po nila ang time po nila sa inyo, Lord Jesus. Gawin kayo ng priority, Lord, sa kanilang buhay, Lord Jesus. At huwag kayong gawing optional lang po, Lord. Kasi ito magigat ang kaparusahan po. Ayos sa mensahe po, Lord. Maraming salamat din po, Lord, sa magiging katagumpayan naman po sa mga prayer request na ilalapit po namin sa inyo. Hindi pa namin binabanggit. Ito nagkaroon na ng katuparan mula po sa inyo. Kailangan na po namin ay ibanggitin po sa inyo na mapakinggan niyo po at malaman po lang ang eksaktong pangailangan ng nakasulat sa prayer request po. Okay. Maraming salamat po, Lord, sa pagiging tagapagsagot niyo sa mga prayer request ng aming kapatid, sa namin pamilya, Lord Jesus Christ. At pinagpapasalamat na naman po ito in advance, Lord Jesus Christ. At ito po sa amin namin dalangin pasasalamat na kila po sa inyo. Pagsamba sa pangalan po ng mga nabugtong na Jesus Christ, maging sa walang taong paggabay po ng Holy Spirit, sa bawat isa sa amin. Amen. Sino pong gustong magdagdag? Walang bawas. Agad lang. Sige po. Okay, so itong po ulit. Wala ba gusto? Kasi nag-close si Kuya Manny, kaya parang tapos na. Ay, nag-closing nila. Di ba? Ay, pala naman. Sana pala. Bago tayo magdagdag, reminder po, yung pong prayer meeting natin, naka-update na po yung schedule natin. Iba na po yung opening prayer Apo. at mag-closing prayer. Dapat si Ate, Dapat po si Ate Rona, no? Ganun, nakala ko, isang tao nila. Para kasi
kasi masanay tayo sa mga opening prayer para mailalagay na rin natin mga kapatid sa opening prayer. Kasi kung napapansin niyo ang opening prayer, kundi ako, si Kuya Malik, ako, Kuya Malik. Kasi Kuya Sai, nadagdag na si Kuya Sai, tsaka si Kuya Richard. Para masanay tayo sa opening prayer. So, maliban doon, syempre, hindi lang natin isasanayin yung bibig natin sa panalangin. Hindi dapat yung puso natin para sa Panginoon. Para pag yung nag-pray tayo, meron talagang patutungan. Talaga nandito yung presensya. Okay? So, yung pong message natin ngayon is about, kumbaga, kung alam niyo po yung parable of the vine, di ba? Yung pag daw hindi namumunga, tatapyasin at susunugin. Okay? Yung hindi, dalawang klase. Yung isa, pruning. Yung isa talagang tapyas. No? Talagang susunugin. Parang katulad nito. Kasi pag di ka namumunga, parang anong dahilan pa nagsisimba ka ng 4 na taon ka na, eh pareho pa din yung ginagawa mo. Di namumunga. No? Hindi na, kasi yung iba, ang tinatranslate nila na ang pamumunga, yung wala ka daw na-invite, wala ka daw na-evangelize, na wala ka nadalang bunga, no. Actually, ang pamumunga, una yan sa'yo muna. Makita muna sa'yo na mayroong pagbabago sa buhay mo. Yung tinatapyas sa'yo, yung dati mong mga ugaling hindi makadiyos, yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa Panginoon, yun yung tinatapyas, yun yung pruning. Kaya pinuprune para may tumubong panibagong sanga na ayon na dun sa kalooban ng Panginoon. Yun po yun, no? Ngayon, kapag naman natapyas at talagang walang nangyayari, ayan, susunugin daw po. So, malinaw yung sinabi dito, no? Ang sabi, yung unang sunog, akala ng mga Israel, mga taga-Jerusalem, masusurvive nila. Pero yung pangalawang sunog daw, hindi masusurvive. Ibig sabihin, impyerno na yon. Okay? Kasi prophecy po ito di ba? Impyerno na yon. Yung unang sunog, bibigyan ka ng Panginoon ng mga consequences sa buhay mo. Mayroon kang pagtutuwid, mayroon kang mga mararanasan. Yun yung unang sunog, mapaglalampasan. Pero pag sumunod ka pa, talagang patuloy ka nagpatigas ng puso, nagpapatigas-tigas ka, ayaw mo talagang sumunod sa Panginoon, yun daw po yung susunod na apoy na hindi na natin malalampasan. Nawa ay hindi tayo kasama doon. No? So, ito po makikita natin, itong prophecy niya ay may hahambing natin doon sa parable ng ating Panginoon patungkol sa the vine tree. I am the vine, you are the branches. Apart from me, you are nothing. So, ito po yun. No? Hindi tayo makakapamunga, hindi tayo nakakonekta sa Panginoon. So, ang sabi pa dito, kung daw, meron daw klase ng vine, di ba? Sabi niya, may klase daw ng vine na hindi nga daw niya pinanghinayangan, na sinunog at ginawang uling, chinard, di ba? So, sa New Testament naman, meron din naman sinasabi doon, kung kanya yung mga tunay na pinili ng Diyos, mga Israelita, tinapyas niya. Tapos tayo, na mga Gentiles, idinuktong. Tayo naman yung grafting, no? Maraming ang Panginoon kasi sa magsasaka. Ginraft naman tayo dahil tayo naman yung dinuktong. Kaya mapalad tayo na idinuktong. Ngayon, ang sabi niya, huwag naman kayo magmalaki. Kayo nga idinuktong. Kung yung original na sanga, tinapyas ko, paano pa kayo mga idinuktong lang? So, wala po talaga dapat nagmamalaki sa atin. Ano? Walang dapat nagmamalaki. So, magandang alam natin na ang kasalanan, ang pagmamatigas sa Panginoon, ay hindi po talaga nalulugod ng Diyos. So, talagang ang Panginoon may gagawin na masakit. No? Masakit na para tayo maituwid. Ngayon, kung hindi talaga tayo magpapatuwid, saan tayo pupunta? Alam na po natin. So, yun po. Sige. Amen. Sige. Dati, alam kong maganda ako. Masyado ka makatitig sa akin. Hinihintay kita, tapos ka na. Tapos ka na. Masyado ka eh. Seryoso na Yung Ezekiel kasi, iba naman natin yun na pag-aralan natin. No? It is a warning sa Israel. At ang ginawa kasi ng ating Panginoon, through Prophet Ezekiel, nagbigay siya ng magandang example. Kasi ang Israel kasi naiyabang po ito.
No, they're thinking na hindi sila kaya parusahan ng Diyos. No, they're thinking they are highly favored. Talaga namang totoo naman talaga yung reality. But because nakita kasi dito, sabi ni Ezekiel, yung aking bansang pinili, hindi na siya productive. Wala na siyang production. No, kaya ngayon ang bigay sa kahoy eh. Ano pa silbi ng kahoy kung hindi ka nagbubunga? Ano pa silbi mo kung wala ka namang maibibigay ng kagandahan? Wala ka namang maibibigay na pakinabang doon sa taong sa taong namamahala sa iyo, which are ating Panginoon. Kaya nagbigay siya ng warning. Ang sabi niya is, kung hindi titigil ito kay true prophet Ezekiel, ito mangyayari sa iyo, you will consume by fire. No, pag sinabi kasi natin fire, ang kala kasi ng iba ay sa impyerno. Tama yung binanggit kanina for the second fire. But ito pong fire na ito, ang symbolizes po ito, it is a total destruction. No, darating yung time na talagang kayo matototol. Kasi ito yung palapit ng Babylonian, nakatibit. Actually, Assyria first eh. Yun ang pinakano. Nakikita na ni Prophet Ezekiel, ito yung mangyayari sa inyo pag hindi kayo nagbago. Pero ito mga tao ito talagang napakatikas ng ulo. No? Ang daming warning na ginawa ni Prophet Ezekiel to the extent na talagang hinighlight niya kung ano mangyayari sa inyo. Talagang walang pagsunod at walang pagsisisa ang ginawa nila. Which is mga i-apply po natin. God is looking for a bear fruit. Naghahanap siya ng bunga sa bawat sa po sa atin. God called us not only to praise Him, not only to worship Him, but also to demonstrate. Kaya ang kinakailangan makita sa bawat sa po sa atin. Kaya ang lagi natin panalangin dapat. Araw-araw, yung personal testimony natin. No? Every time person na ma-attach sa atin, yung bang Kristiyano ka, no? Kasi gawin na, yung kaagad na dapat na nakikita. Kesa yung bang parang magsasalita ka bang, uy, Kristiyano ko, pagpipitan Kristiyano, hindi ka pinaniwala Kristiyano ka. Ba, ayaw maniwala kahit pagduldulan mong Kristiyano ka. Pero ang tao, pag kahit hindi siya magsalita, ay, ito, Kristiyano ito. Yung manamit lang siya, maglakad siya, sigurado ko Kristiyano ito. Nakikita ka agad yung glory ng ating Panginoon. Kapag ganun yung bunga na makita sa bawat sa puso atin. We are not only to, to listen the Word of God, we are not only to learn the Word of God, but also we have to practice. Yun ang importante sa lahat. To practice kung ano natutunan natin at matranslate sa bawat buhay po natin. At pag nakita ng bawat sa yung glory ng ating Panginoon sa bawat buhay po natin, sabi nga that's the most effective na evangelism. Madali mong ikayatin ng tao sapagkat nakita nila yung pagbabago mo sa magitan po ng ating Panginoon. Yun po, sa akin. Ako naman, para sa akin, yung sa ano natin, sa daily living life natin as a Christian, yun na nga kasi marami tayong practices in life na nagiging strongholds natin. So, to become a better Christian and a faithful Christian, yun na nga kasi hindi naman tayo minahal ng ating Panginoon dahil tayo ay mga faithful. We are loved because He is faithful. Nature ng Panginoon yun ang pagiging faithful. So there is no works that can be done for us to be saved, but it is only by grace. However, tayong mga Kristiyano nakakilala na sa ating Panginoon at meron tayong magandang relasyon sa Kanya, we have to give Him yung supreme na glory. Na wala, yung sabi nga ni David sa 2 Samuel 24, that I will not sacrifice something that will not cost me nothing. Yeah, I will not sacrifice anything that will not cost me nothing. So tayong mga Kristiyano, yung mga strongholds natin, sometimes it is our pleasure, earthly pleasure. Sometimes they are the one that causes us happiness in our earthly living. However, when we are in the presence of God, anything that defile Him, anything that doesn't pleases Him, kailangan nating i-let go. Kailangan nating i-throw away. Instead of us to be thrown in the fire, we have to throw our strongholds, our unfaithfulness, yung mga lahat ng mga meron tayo in the fire para maging karapat-dapat tayo sa ating Panginoon. Although, as I said, there is no work can be done on that, but it pleases God if we worship Him in spirit and in truth. Lalo na pag nakikita sa buhay natin, yung change, yun nga yung pinaka-fruit of the Holy Spirit, if there is a change within us. Yun po ang akin. Duggan ko lang yung kay Ate Rona.
about sa destruction, sa mga yung earthly things that yung in-offer ng maraming mga bagay na talagang when you are there, nung Kristiyano ka, there's been a transformation. Magkakaroon talaga ng distractions. Yung talagang nandun nakabundot palagi yung iba sa atin. At He's doing it through giving you this mga bagay na makamundong bagay. Kasi number one, yun talaga yung nakakapag-distract natin sa atin sa Kanya. Aside from that, nandun yung pride, which is, akala siguro na bilang, we can easily be offended na itong mga bagay na to, talagang distractions. Pag isama natin to sa prayer natin, with the guidance of the Holy Spirit, feel niya always yung mind, yung hearts natin, patience, bigyan tayo ng pasensya, bigyan tayo ng kaliwanagan in every decision sa buhay natin, which is, tanongin natin, all this, itong action na ba ito mag-glorify si God? So, behind that, there's always an answer. You know, when we pray, bibigyan talaga tayo doon, which is, we believe that. And, malalaman din natin from that na there is far greater offering, or there is far great something that may offer. See, when we are sa presensya ni God, bibigyan tayo ng joy, which is yung mga distractions na yan. Talagang maliliit na lang siya. Makarating yung mga bagay na makamundong bagay. When we have that joy, through asking the prayers from the Holy Spirit, na i-guide tayo sa ganung i-guide tayo righteously sa mga bawat lakad, bawat decision po natin sa buhay. So, malalaman natin na ang mas mataas, mas malaki pa talaga yung ino-offer sa presensya ni God. Nandun yung joy. Nandun yung pagbibigay niyang yung His promise, not only better life, but abundance of life. Yun ang binigyan ng pangako niya. So, yung mga bagay na yan, mararamdaman natin yan through asking the guidance of the Holy Spirit, that yung mga distractions, earthly distractions, personal, yung attitude natin or desires, especially yung ego or pride, number one, talagang it will deter us. Mababago yung natin. So, as Christian, na magkaroon tayo ng, we always have to pray na, Lord, increase our faith. When we have an answered prayer, siguro, God, give us something, no? May purpose yun. Bakit in-answer mo sa buhay mo yun? May purpose, tanong natin ba? Ito yung purpose. Then, you have to bring back the glory to Him. May malo, pwedeng punta tayo sa na. Magbago na tayo. To bring back the glory sa Kanya. At the same time, papasalamat, Lord. Increase mo yun. Salamat, tinubin mo yun kasi yung pananampalataya ko lalong tumagal. Kung dati ganito, tumaas na sa mga bagay na yun. So, yun na po yung ilalagay po sa mga distractions and to keep faithful sa pananampalataya po natin at sa ganito pong gawain. Salamat. Yun. Meron po akong ibigay about po sa distraction po bilang isang Kristiyano. Kasi ako bilang bago naging Kristiyano, naging makamundo. Doon yung buhay ko talaga yung saya, kung kahit saan ka nagpupunta. Pero pag pinasok mo yung pagiging Kristiyano, hindi mo pa rin maiiwasan yung distraction. Kaya kapag once na nag-ask ka ng sa Panginoon na Lord, i-guide mo ako kung nararapat pa ba ito o hindi. Meron din kasing time na bibigyan ka ng sign ng Holy Spirit. Kasi may time na yung papasok pa lang ako sa bilang Kristiyano, hindi ko naman i-deny na may times na parang gusto kong gawin ulit yun. But that time, kasi andun na yung lagi kang hinihingi ng ng patnubay ng Holy Spirit. Siya na mismo yung parang gumagawa ng way na hindi mo na yung kailangan gawin para maranasan mo yung saya. Kasi pag andyan na yung Holy Spirit, iba na eh. Kagaya ng sinabi ko nga na
dati yung kita namin malaki. Pero ang nakakapagtaka ay bakit kulang. Pero nung nag-serve kami sa Panginoon, kumpara sa kita namin dati at sa kita namin ngayon, maliit siya pero sumasapat at sumusobra. At andun yung kaibahan na stress ka nung time na hindi mo pa siya nakikilala, hindi ka pa nagpe-pray ng ano sa Panginoon eh. Iba yung time na yun at sa time na yun bilang Kristiyano. At lagi ko nga kung pinagdadasal talaga na increase the faith. Minsan, nung mga nakaraan na nadapa ako, lagi kong sinasabi sa Panginoon na ibig sabihin, Lord, hindi pa talaga yung faith ko masyadong high. Nasa ano pa lang siya. Kasi nadadapa pa ako eh. Nadadala pa ako sa mabilis akong madapa. Lagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord, i-guide mo ko na gusto kong maging yung straight na akong mag-focus sa iyo. Hindi na yung natatangay ako sa alon. Pag may kunting alon natatangay ako, gusto kong i-focus mo ko. Kaya yung ko ngayon, yung parang paano ko sa sarili ko na it's better to praise God first, itaas natin siya palagi. Kasi kung siya lagi tinataas natin, hindi na tayo maano sa mga bagay-bagay eh. Minsan, kagaya ng pamilya ko, yung kapatid ko, hindi ko na malayan bakit siya tumawag. Kung bagay yung parang inaano yung faithful ko, kung iano ko ba siya, isi-share ko ba yung word of God sa kapatid ko na isang namumuhay sa makamundong bagay na ako na nakakakilala sa Panginoon. Kaya medyo struggle siya i-explain. Pero minsan naisip ko, Lord, paano ko na-explain yung ganung bagay? So, ibig sabihin, andyan ka at nagbagay. Kasi hindi ko masasabi yung ganung bagay o sa mga salita mo kung wala ka, hindi mo ko ginagabayan. Kasi makamundo siya eh. Andun na yung time na pag nagsisharing kayo ng pananalita, andun lagi yung makamundong side niya at ako naman laging naggagay. Kaya malaking tulong talaga yung pagiging Kristiyano kasi iba yung magiging joy mo, hindi lang na nakatulong ka sa pera o sa financial. Iba yung tulong na hindi, dapat maniwala ka sa Panginoon, manalig ka sa Panginoon. Hindi lang pwede sasabihin mo, naniniwala ako sa Diyos, pero hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ko. Kasi yung nararamdaman ko ngayon iba. Hindi kagaya sa nararamdaman mo na naniniwala ka nga may Diyos, pero hindi mo alam kung gaano pa niya kamahal, kung bakit siya namatay sa krus. Kaya dapat yung pananampalataya natin bilang Kristiyano, hindi lang po kailangan nakikita po muna sa ating sarili, bagkus pwede rin po natin siyang i-share. Kasi kung sa atin lang din po iyon, paano po lalago yung kung hindi natin siya i-share? Yung po yung lagi kong na sinasabi ko kay Kuya Jeff na hindi po pwede nakikimkimin lang natin. Kasi hindi natin masasabi na we're a Christian, pero hindi natin kayang i-share. Hindi natin siya kayang i-voice at hindi natin kayang ipagmalaki ang Panginoon kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Yung mga distraction na yan, panandalian lang eh. Pero yung joy sa Panginoon, hindi natin sobrang saya na pala natin, hindi na natin namamalayan, pananampalataya natin, tumataas na. Kaya, dapat lang din na ibalik natin yung glorify sa Panginoon. Kasi binibless ka niya, i-glorify mo rin siya. Para lahat tayo, hindi lang tayo ang magpunta sa langit, kundi lahat tayo mapupunta sa langit. Yun lang pa. Praise God. Yun, meron pa po ba? Ang dalawang gentleman dito. Nag-uunahan na kasi. Tapos sabi niya kasi inuulit ko ito, paano yung sabi niya sa verse 7, "And I will set my face against them, they shall go out from one fire, and another fire shall devour them. And ye shall know that I am Lord when I set my face against them." So, nakakatakot na pag ang Panginoon tumalikod na sa atin. Kasi kahit anong gawin na natin na pagmamakaawa na, sabi nga rito, yung sa Tagalog, sila yung ayon titingin ng mukha laban sa kanila, sila yung magsilabas sa apoy, ngunit susupukin sila ng apoy sa kanila. So, pagkaunawa ko na, pag tinalikuran na tayo ng Panginoon, kahit ano pang gawin na natin na pagpumiglas o pagmamakaawa na kung ang Panginoon na puno na. Pero, parang, tawag nito,
talagang napakamakasalanan na lang siguro talaga ng tao na pag ganun na yung ginawa ng Panginoon na tumalikod na sa atin. Kasi siya na tumalikod sa atin. Pero yung message nung nakaraang nung ano yun, yung Love. Love. yung prodigal son. Yun kasi ang inaano ko doon is hindi siya prodigal son, kumbaga the good father. Ang inaano ko pa rin siya. Good father. The good father pa rin eh. Kung napakabuti pa rin ng Panginoon na sa ganun na ginawa ng anak, tinanggap pa rin siya ng Panginoon. Pero hindi ko malaman kung ano na yung kasalanan na gaano na makasalanan ng ang tao dito sa Israel na ito that time. Kasi yung pagsalita ng pangusap ng Panginoon sa kanila sa pamamagitan ni Ezekiel, I will turn my face against them talaga, sabi niya. Sinabi niya diyan na kahit anong pag-ano na nila, gusto nila makawala sa apoy, susunugin pa rin sila ng apoy o kaya anuin pa rin sila ng apoy. Kaya gagapang ka talaga pagka hindi ka nasumunod sa Panginoon o hindi ka nagano sa Panginoon. So may narinig ako, sabi natin, o kaya naglaro ka na rin lang ng basketball, ba't di mo pagalingan? Inandun ka na rin lang sa Panginoon, ba't di mo pa pagsumigapan o gawin yung best mo? So, yun lang po. Diyan kasi papasok yung pagiging antichrist. So, wala na, inalis na ni God yung Holy Spirit doon sa taong tumalikod sa Kanya. So, wala nang pagkakataon na may ibigay sa Kanya yung mahabang pasensya ni God. Madalas ko po siya yan sa Kristo. Huwag hayaang maubos yung pasensya ni God nang hindi tayo layuan, hindi tayo mapunta sa place. Kasi Amen. Si Kuya Sesay, parang seryoso sa church niya. Kuya Saysay, wag mo. nagbubulay-bulay eh. Kuya Saysay, wag mo bidaan sa theology, ha? Babawal mo lang. Hindi, ang ano po dito, ang pinag-uusapan po natin is bilang Kristiyano, yung sariling pagiging Kristiyano na. Doon po papasok yung ano eh. Bakit ba hindi namumunga ng maayos ang puno? Bakit ba hindi gumaganda ang takbo ng katawan ng halaman? Sapagkat marami pong balakid sa kanyang sinasakupang lupa. Isa na po dyan, siguro, yung lupa is payak, ibig sabihin, wala talagang sustansya. Pangalawa is yung nakapalibot sa kanya ay puro damo. At pangatlo, kulang sa tubig. Yun po ang nagiging parang sa atin kasi sa bilang isang Kristiyano. Kapag po ang paligid natin ay puno ng damo, which is ito yung mga nasa paligid natin, mga tao, at hindi mga Kristiyano, maaari talagang matangay ka kasi nag-iisa ka. Sabi nga pagpalakasan kayong mga magkakapatid. Ibig sabihin, saan mo ba makukuha talaga yung tunay na pananampalataya at tunay na salita ng Diyos? Siyempre sa mga kapwa mo Kristiyano. Hindi mo na makukuha yan sa inuman o sa barkadahan. Ang ituturo sa inyo, it's malayo sa pagiging isang Kristiyano. So kaya yung halaman is nagiging payag dahil nga mas sumusunod siya doon at kinakain ng damo yung pumapasok sa kanyang sustansya. Kaya ako lang po nasabing lupa. Kasi minsan yung kinatatayuan mo yung sarili mo eh. Tulad po ng isang kawayan, bata pa lang kailangan idiretso yan. Kasi po pagka dumating ang tanda niya, liligo na po yan, mahirap na po yan. Idiretso. Kasi nakaligo na po siya eh. Ganun po yung pananampalataya natin. Kasi ang sabi nga po is ang pananampalatayang walang gawa, patay. Ibig sabihin, kung simba ka lang ng simba at hindi ka naman nagpapasakop sa mga ministry o yung lagi ka lang nakaupo at yung mga tinatawag na Kristiyanong amen. Alam niyo po ba yan? May amen. Pag tinanong mo, ang ganda nung message kanina,
Meron pa nga dyan, hindi pa nagsisimula yung misis, hindi na Oo, nag-inig. hindi po mga Kristiyano may Ano nangyari? Tapos no? Kaya po nakakalungkot na nakikita po talaga natin, minsan nawawala po sa simbahan. Minsan po makikita natin na nawawala talaga sila doon sa inumpisahan na paglakad nila. Aminin po natin at hindi, marami po nangyayari ganyan sa ating mundo at kinabibilangan na Christian world. At yung pangatlo po, yun po yung nakakatakot na akala mo sa sarili mo is Kristiyano ka na. Alam mo. lang. Yun lang pala, hindi mo rin pala, ang alam ng Diyos, hindi ka Kristiyano. Kasi yung ginagawa natin is against doon sa gusto ng Panginoon. Ibig sabihin po, naglilingkod tayo na naglilingkod, pero ang puso natin, malayo. Minsan nagigilty po ako doon eh. Pero sabi ko nga po sa Panginoon. Huwag ka na mag-guilty, umaten ka na bukas. Para hindi na ako galit sa'yo. May pabaon pa. Marami pong marami pong Walang ilupya. Hindi po, ang nangyayari po talaga ganun. Sabi nga, yung sinasabi ng Panginoon na pagka tinanggap ang Panginoong Jesucristo, ikay maliligtas. Kasama ang iyong sambayanan. Ito po minsan nagigilty ako dito dahil mismo ako nahihirapan pong ipalagana po sa aking pamilya yung mga dahil nga sa mga maling katuruan na kinalakihan nila. At ang hirap po, kaya nga po lagi kong panalangin, Lord, magpadala po kayo ng mga instrumento para may magamit po na hindi po ako, pero may magamit pa po kayo mas kahigit-higit na makapagpahayag sa kanila ng salita ng Diyos. Yun po, sa atin po kasi bilang isang Kristyano, napakahirap po talaga na yung sinasabing mamubunga tayo ng hitik kung ang pinagdadaanan naman natin ay talagang sasabihin natin trahedya. Pero salamat sa Panginoon, nalalampasan natin ang lahat na yan dahil sa tulong niya. Yun lang. Kaya mali yung pastor, no? Yung mali yung sa atin. Pag nakikita sa atin yung M or yung INC or yung ibang sikta, tapos sinasabi natin na pag nagagawa sila ng di ba siya? M siya, tapos ganon. O kaya di ba INC siya, tapos ganon. Hindi na rin inano na yung sarili natin na dapat yung pagiging Kristiyano natin ang tingnan natin yung kung ano yung iba eh. Kasi mas sinasabi pa natin ng iba minsan, tayo minsan impaman din. O kaya So much better sila. kaya sabihin, ano palat sila dapat? Oo, mas better sila sa atin. So parang hindi pa so no. Hindi. So Agree ako doon. Ako gusto ko lang tingin yung ito yung yung ang walking in the life of God is dapat siya talaga yung priority natin. First and foremost, dapat siya yung priority sa buhay natin para magkaroon tayo ng foothold. Kasi kung siya yung nakasenter sa buhay natin, sa kanya lahat ng source natin, mag-aano ka talaga kahit nakatanim ka sa deserted place na lupang payak or whatsoever. But if you channel yourself to Him alone, at siya talaga yung nagpupuspos sa'yo, hindi sila magiging hindrance because God is enough for us. So, yun lang yung gusto kong i-emphasize because we have the capability. We have everything. Ang kailangan lang sa atin ng ating Ama is ang ating contrite heart and submissive heart to give it to Him. Kasi He has the right to open the door and He has the key of our heart. But He never do that simply because He wants our free will. So, yun lang dapat ang ibigay natin. Kasi pag once na nagpasakop tayo in spirit and in truth, walang dahilan para andyan yung mga challenges, andyan yung mga balakid na nakapalibot, but you will always more than a conqueror. Amen. Pinuha na ni Kuya Van. Siyempre, ang pinakamagandang talaga na masasabi natin na we are following the Lord is yung bunga talaga. Kaya, kasi titingnan talaga sa atin yung bunga. Diba? At katulad ng sabi ni Kuya Sai na
pinoproclaim natin na we are Christian, sabi ni Pastor Bernard, pinipilit mo na Christian. Born again talaga ako, ayaw maniwala. Kasi, di ba, kami po, mga Facebook friend namin kayo, hindi kami nagko-comment sa mga post. Pero kapag yung sobra na siya, at saka pa lang namin kayo kakausapin. Kasi unang-una, kailangan may discerning spirit na kayo. Buong linggo, isang Friday ka lang nandyan. Eh yung 6 na araw, nasan ka? Sinong kausap mo? Sinong kasama mo? Anong ginagawa mo? Anong pinopost mo? Di ba? Ngayon nakikita sa pamamagitan ng post mo kung ano na yung bunga mo at kung sino ka. Kaya nga Facebook eh. Di ba? Yung face mo, nakabuk. Kaya makikita talaga ng kung sino ka. Actually, di ba? Makikita ngayon kung ikaw ang mga post mo naman. Palagi, yung iba nga sabi nila, post ng mga ganyang mga verses. Tas naman, ang ugali naman, wala din, di ba? Kailangan po nagmamatch kasi. Pag sinabi mong ikaw ay Kristiyano, makita talaga na ikaw ay Kristiyano. At syempre, number 1 doon, kung ano yung pinopost mo, kung ano yung lumalabas sa bibig mo, hindi mo man pinost yan, o yung mga taong nakapaligid sa'yo, yung lumalabas sa bibig mo, binabasa ka araw-araw yan. Binabasa din po tayo, pinipacebook ka. Kaya, if we really confess that we are Christian, kailangan talaga na makita po yung buong sa atin. Ano? At sigurado, tanggapin natin na merong pagka tayo ay dumadaan at talagang mahal tayo ng Panginoon pag merong pagkukorek. Amen. Hindi daw po papaluin ng Ama yung kanyang anak, yung mga anak sa labas. Diba? Kasi, tama, di ba? Hindi dinidisiplina ng tatay yung mga anak sa labas. Kaya ka dinidisiplina kasi anak ka. So, kung tayo tinutulong natin mga sarili natin, sons of God, at meron tayong mga pagdidisiplina, ma-realize mo, hindi akong ginawa alam ko Hindi ako mapapalo pag wala akong maling ginawa So, ito po yung mga awakening sa atin. So, pag nalalaman natin yan, correct natin. No? Hanggang sa mapunta tayo dun sa glorification ng ating Panginoon. Huwag tayo mapunta sa impyerno. Huwag sa sunog. Okay? So let's bolt out. Let's bolt out. Ito may mas malalaki dito. Kasi July na to Ayun, 27. Ay, dito hindi ko tinitingnan. Di pa na-answered. Di pa, sir? Pag-answered. Kailangan ako na mag-train nito. Pag may amin na, answered na yan. Ilan yung natanggal, halos kalahati. Kasi may kasama ako dun sa shop. Wala ako sa trabaho, marami. Pero may sasakyan na.
Close natin. Ito na ako. Ako ba? Wala. Bilis ako dyan. Dati akong... Sa inyo yung luto mo. Tapos na. Patay. Wala. Pinatay ko na. Bako? Hallelujah, Lord. Hindi Panginoon. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Indeed, maraming salamat muli, Panginoon. Pinapangalanan mo kami na huwag namin abusuhin yung grace na ipinagkaloob sa amin. Amen, Lord. Indeed, O Lord, huwag namin makalimutan that your character is also a just God. Amen. You hold justice at your righteous right hand, O Lord God. Na sa lahat ng gagawin namin, there will be consequences, O Lord God. Merong discipline at merong, Panginoong, loving kindness, Panginoon, ng rebuke na magmumula sa iyo. Yes, O Lord. And Lord, turuan mo nga kami at na maging masunurin, Panginoon, sa mga at makinig sa mga salita mo, sa pagtutuwid mo sa bawat isa sa amin. Huwag nawa, Panginoon, magmatigas ang aming mga puso, bagkus, Panginoon, ay magkaroon kami ng pagpapakumbaba, pagpapasakop, at pagsunod sa iyong dakilang mga utos. Amen, At hindi namin maranasan, Panginoon, itong prophecy na sinabi ni Ezekiel at sinabi mo din naman, Panginoon, sa bagong tipan, O Lord God, there will come a time, Panginoon, that you will come as not a gracious God, but a just God, O Lord, to serve justice sa bawat isa sa amin. Lord, may you find us, Panginoon, na karapat-dapat, Panginoon, upang matanggap namin, Panginoon, yung mga reward na marapat para sa mga anak mo, O Lord God, at maranasan namin yung presensya mo Yes, na Lord. hindi na mapuputol sa bawat buhay namin, O Lord God. Maraming salamat, O Lord, sa buhay ni Kuya Manny na ginamit mo, Panginoon, sa exhortation sa gabing ito. Patuloy mo siyang patnubayan, gabayan, pagpalain, at anuman, Panginoon, ang planuhin mo sa kanyang buhay, ang siyang maghari at mag-prosper sa kanyang mga desire pa sa kanyang buhay, O Lord, in the name of Jesus. Lord, kami lahat, Panginoon, na nakinig at sa buhay, Panginoon, ng aming kapatid na Ezekiel, maraming salamat sa mensahe, Panginoon. Hindi, O Lord, nagagamit namin ito upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng panuntunan sa aming mga buhay na makasunod na, Panginoon, sa iyong dakilang kawalan, Yes, O Lord. God. At Lord, alam namin, Panginoon, na sa pagsunod ay merong reward. Sa pagsunod, merong kapayapaan. Sa pagsunod, Panginoon, meron kami, Panginoong, mga pagpapalang tatanggapin na nagmumula sa iyo. Higit sa mga pagpapalang material, Panginoon, alam namin, spiritual blessing will abound sa buhay namin, O Lord. Makita yung mga bunga ng aming pagsunod sa iyo, O Lord. Maraming salamat po. At sa lahat, Panginoon, ng mga prayer item na itinaas namin sa gabing ito, Lord, alam mo, Panginoon, yung mga bagay na makakabuti sa bawat isa sa amin. Do, Panginoon, ito yung mga prayer items, mga desire ng mga puso namin. Kung hindi ito kalooban mo, Panginoon, ibigay mo sa bawat puso namin, Yes, sa Lord. isipan namin, yung desire sa mga makalangit na mga bagay, Panginoon, mga bagay na makakabuti sa bawat isa sa amin. Indeed, O Lord, dumating ang mga panahon, Panginoon, na tumayo ang mga kapatiran to testify na nasagot na ang kanilang mga prayer. Lord, kung papaano kami nananampalataya mag-asawa, ay maging ganoon din, Panginoon, ang pananampalataya at boldness ng bawat kapatiran when we come into prayer, Panginoon, na meron kaming Diyos na makikinig at tutugon sa bawat panalangin namin because you are a God of yes and a Yes, God of Lord. amen, O Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatiran na patuloy na nagbibigay ng time at effort, Panginoon, upang magpuyat, upang manalangin sa mga prayer item na nasa box na ito. Salamat sa mga buhay ng mga kapatid na narito sa oras na ito. Pagpalain mo sila, Panginoon, habang kami, Panginoon, ay pinagpupray namin ang iba. At this time, Panginoon, I pray sa bawat individual na nasa loob ng kwartong ito na ginamit mo as a prayer intercessor, O Lord God. Ikayo din, Panginoon, na matagpo ng kanilang mga prayer desires, Panginoon, mga petition sa kanilang mga buhay, O Lord God. Whatever it is, O Lord God, alam namin, Panginoon, ay pagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Amen. Lord, exceedingly abundantly, more than we could ever expect, Panginoon, ikaw ang Diyos na gagawa ng
mabubuting bagay sa bawat isa Yes. sa amin na hindi titigil, Panginoon, at patuloy mo, Panginoon, ipapadaloy ang mga pagpapala mo sa bawat buhay namin. Samahan mo din, Panginoon, ang banal na Espiritu, ang bawat isa upang at makasunod kami sa desire ng Holy Spirit na hindi ng aming mga laman, Panginoon, yung katulad ng mga naibigay na insight ng mga kapatiran na patuloy kami makalakad ng naayon sa iyong kalooban at Panginoon makita sa buhay namin ng mga taong nakapaligid ang glory mo sa bawat isa sa amin. Lord, indeed, maraming salamat po sa katugunan sa mga panalangin namin. Maraming salamat at pakaingatan mo po, Panginoon, ang mga kapatiran namin sa kanilang pag-uwi, sa mga maghahatid, Panginoon, pakaingatan mo po sila. Sa aming kakainin, O Lord God, maraming salamat at pagpalain mo maging kalakasan ng aming mga pisikal na katawan, kagalingan ng aming mga karamdaman, O Lord God, at yung kalakasan na makukuha namin sa mga sustansya na ibibigay na pagkain nito, Panginoon, ay maibalik din namin, Panginoon, ng pagpupuri, pagpaparamay sa dakilang pangalan mo. Hindi to, Lord, maraming salamat po muli at sa iyo po namin itinataas ang lahat ng bagay na ito, itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May magkakasya. Amen.